Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng gano'n? Yes, sir, sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi sir, mga, kumbaga sa ano sir, mga isip munamon sir eh. Pag sa yun ang paningin ko sir sa kanila sir. Kasi kung balik ka rin natin sila sir yung nandito sa kalagayan namin sir. Kaya nga nandito kami sir at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan sir ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira sir sa amin, normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira nila sa amin sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito eh. Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tigli 5 milyong piso. Pabalato naman mga boss. Ano masasabi niyo doon? Tigli 5 milyon daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan sir? Dapat itanong yan sir sa ano sir, kung sino nagsabi sir sa kanya. Ano ito ng ano eh, kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN at ngayon parang may column siya sa isang Yan ba dyaryo. yung bakla? Medyo matanda na to eh. Medyo matanda na. Baka na-deliveran din yan sir. Baka na-deliveran din. baka na-deliveran Baka din. na-deliveran din yan sir. Ito, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi na-assign ako sa binanggit na media personality o media ano sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din. Kasi parang ano yan, meron nga kami na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang, rin sir. Madirig na siya. Tomas Morato. Nako po. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga kaming na-deliveran natin sa bahay nila. Every week. Tapos meron Once a week to sir. Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran diyan sa station, sa drop-off lang, abutan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope sir? ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan pag alis niya papunta ibang bansa o bago pa siya mapunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya sir sa papuntang ibang bansa po. Doon po kayo nawalaan ng trabaho sa kanya. Yes po. Yes Pero po. nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya. Andyan dyan po sa kanya po. Okay. Malinaw. Yes po. Sige po. Ayan. Sir, kailan nyo na-realize na yung dinideliver nyong maleta o basura, pera na ng gobyerno? Nare-realize ko po nung kasagsagan nung andun ako sa kanya dahil minsan nagpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din ni yung AE niya, ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, ganun po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po?
Kailan nyo po na-realize na, uy, sandali, medyo may mali na dito ah. Medyo sobra-sobra na tong pinamimigay namin ah. Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun, sir, yung ano dito, sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan. Ang pagkakalam po namin, sir. Ah, Kasi negosyante nga si boss, sir. Yes po. Okay. So, naintindihan ko na. Kaya, kasi tinatanong ng iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita na ganito? Eh, meron pala, noon pa, meron ng ganon dahil sa negosyo niya. Yes po, sir. Okay. So, maliwanag sa atin, no? Mm. Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila, sir, na ito palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero eto, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa ano nyo, 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligod. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion. At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po Hindi naman. pinasubok na NBI sa amin. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan sir, hindi na mas sa machine. So, hindi kayo ang nagbibilang, yung EA. EA sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? Yes, sir. Wala din kami balita po, sir. Wala. Wala din po. So, kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto. 1 million. Isang manok, di ba? Yes sir. Pero nandun kayo, sir, nung kasal, nung aid ni Saldico. Wala po ako nun, sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss eh. Nung kasal ni... king crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun. Nandun ako sir nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yon. So talagang bunggang-bunga sir, may Ferrari pa nga eh. Saka Ferrari saka big bike. So big time talaga. So sa tingin nyo, sir, nakinabang din yon? Sa tingin nyo po, nakinabang din yon yung tao na yon? Yung kinasal? Sigurado Yes yan, sir, yes. Sigurado. 100% Yes. yan, sir. 100%. Oo, kasi nag-viral yun, boss eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita eh. Kaya yun. Yes sir, Flood control. kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-ingrandi talaga. Kung sa trabaho niya siguro sir yung ingranding na hindi kakayanin. So, yun tama din sinabi ni Tap. May doon, may sasakyan pa nga eh. Mustang ba yun o ano? Ferrari. Oo, Ferrari. Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Zaldico. Nagpaalam ba sa inyo si Zaldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Bosaldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Sila so, yung, sir, sila na yung parang nag-facilitate. So, ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through do sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi
ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Zaldi kaya nyo nilalaglag na si Zaldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Kaya tinanggap na rin po namin. Kaya po nakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kwan na, kalahati lang po yung binigay pala sa kwan namin, sir, sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. Kasi po, So hindi na buo ni Zaldi ko? Opo. Ito si Zaldi ko, may Uy. pera pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo itong mga ito. Ikaw talaga, oh. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. Oo, may panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin, pero Tapos hindi mo sweldo. oo, pambira ka Zaldi ko. Pero eto boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina, na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Oh, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sumagot. sino po. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So sa 42, umpisa yan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din gaano kadalas ang pag-deliver doon at Kailan ilang nagsimula? beses at kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, yung sa kay speaker, siya na po Okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din diyan yung may participation yung ibang tropa, pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay Na tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive diyan yung mayordoma po sa 42. Wala, may picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang.
ano po, nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Sundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng diniliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo. Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo. Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung mga dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, kinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Unit Sinong 89. nila? Sino-sino tong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko 2 beses si Senator, si Kong De Lima po. Oh. 2 beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po, May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Yes, po. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Di ba ata siya congressman? Oo, hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung mic. Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis. Oh. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Ako na sir magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganda sir nung ako yung diyan yung team advance. Ikaw. So nauna kami sa area sa Baclaran sa building sa opisina yata diyan sir sa Baclaran. Ngayon pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din. Dadala rin ibang malita. Ako, yung 2 malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung 2 malita ko. Sino itong boss? Si Saldico? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sinong tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ito pong building na to kay talaga, confirm kay Senator Soto. Opo, kasi may nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na alam sir. Kasi ang ginagawa niya Itbulaga eh. Pero di ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng 2 maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumideny si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng kasinungalingan kasi
Ako mismong nag-abot kay boss. Pasabay dun sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. O, yari tayo dyan. Ha? So sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Zaldico? Dinala po sa basement 3 sir sa Shangri-La sir. Basement 3 ng Shangri-La. So from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung sa galing sa Bucor mismo sir. Paano mo, hindi, I mean, saan mo kinuha? Bali dineliver po sir ng 2 sasakyan sir, 8 malita, 4 na large saka 4 na medium size, medium. Hindi, paano mo nasabi yun na Kasi ano? yung nagmi-meeting sir si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La sir sa High Street. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada sir na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up ay yung mga 2 sasakyan sir. So, linawin natin. So may meeting si Zaldico at saka si Katapang. Yes sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home sir sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa si... partisipasyon ko sir, isang beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba? Actually, sir, 2 kami noon na punta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan sir. Tulad nila. Pero isang beses lang to. Sa akin sir, isang beses lang sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang beses yung na. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal, nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan sir ay yung mga AE. Kasi kami sir, driver bodyguard lang. So ang concern lang namin, pagmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya sir, siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir.
Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Mylene Arco, si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna banggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Exay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo, eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Ubaldo Paper yun, bag? no? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Dapat nakatanggap ng malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa, eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat, no? Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Okud, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 2 rangko, 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, wag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at saka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Si Sir, di ba, may nasabit na nagsalita na ba? Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng
mali-malitang pera doon sa bahay ni Congressman Woman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Maleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Siguro, kung talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kung Romualdez. Pero hindi na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So ibig sabihin pala mga boss, ano lang, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos Opo, hindi nyo sir. na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo sir. Okay. Balikan lang po natin yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, no, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa O, madaling sa ano ba salita, yan? parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Oo, kasi confidential yung ginagawa nila yan sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila. Hindi Tama. sila nagdadagdag bawas. Dapat ganun talaga. Oo. Kasi yung iba talaga eh. Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest eh. Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. So baka may tanong ka. Ano po, brother? ito, dahil dito sa mga nilabas nyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo. Meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? May pwede po bang Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Huwag yun na i-sharing technique nyo pero paano yung ginagawa ninyo? May ano na ba sa inyo? May nagbe-message, may Nakatanggap pa ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw ako nawala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi ng, I think, barangay Kagawa doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi ng kanina doon sa kaninang umaga lang po. Yes po. Sino po yung may experience na naka-receive ng pagbabanta or death threat sa inyo? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. Okay. So ito, isa pang tanong meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary o yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? And, mga secretary or USEC? USEC, secretary. Aside from mga congressman? Meron po, sir.
Sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark, Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, po yung namin, pag nagbababa kami ng Malita, tumutulong na rin po ako. Yan, ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping papunta ron sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kamingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante, Ano ba yung diniliver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o maleta? Malita po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tapos 3,000 binigay? At least meron. Yung iba, walang binibigay eh. Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. For the boys. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galanting pinag-deliveran ninyo? Ang nakatanggap pa ng aminin natin, di ba? Meron naman ganyan for the boys, tip, di ba? Kung baga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. At least honest si sir, di ba? Yes. Eto, sa Comelec, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Garcia. Chairman ng Comelec po, Garcia. Hindi man namin diniliver talaga sa kanya. Nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, pero yung dinikit nila sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang ganun. Tagda-2 po. Dalawa. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, magkano sa tingin nyo yung isang medium size? Ang laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Sa kanila na po yun. Doon na yun. Sige. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun. No? So, linawin natin, 2 nung una na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70 plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. Ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Tio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga secretary na to? Townhouse na yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila. Yes po. Kamiting nila si boss tapos si speaker. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8. Tapos doon din sila nag-meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila,
dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko. Opo, andun sa sa So kilala ninyo. Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko alam Oo eh. nga eh. Tinuturo-turo lang eh. O ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Oo. Alam mo, Tinuturo ko. dapat yung kanta sa kanila yung yung Ano, gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang pagkalata naman edad mo, Butch. Ayun, so Sa Quadcom, ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time. Chairperson pa siya ng APRO, di ba? Apo. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon, yung EE na po yung mag-distribute. Ano to, maleta o paper bag? Yun po. Paper bag. So pinapasok nyo, saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi Sa maraming daanan helipad yun po, eh. helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon Tapos may CCTV doon. Meron, sir. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos Pero- diretso yun. So, Pero minsan din sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong Quadcom po? Pag may every na mag-meeting, meron pa kami dadala. So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng Quadcom po ibibigay. Teka muna, tanungin natin to Quadcom na kasi gusto natin to eh. Parang mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na hindi na bibigyan sa townhouse na po. So yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman minimum po 5 to 10 M po. Magkano? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang paper bag. Isang paper bag. Yung expendable envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya pala sipag nila hearing. Pwede araw-araw ang hearing. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa noong time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 maleta. Ilang beses po yun? Gaano kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. 35, to, large. 35, 70. Medium po, sir. 70. 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Kakayanin. Kakayanin mo. Joke lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila.
apat na malita rin po, sir. Etong mga nangyayaring, ito, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi itong paulit-ulit na tinatanong nung time na ini-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, naintindihan natin, ako naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, tapakahirap nga rin naman. Sabi nga nila i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo doon, di ba? Alam natin yan. Pero kayo ba, kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot, kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello sir, para sa amin tong tropa na to sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito. Wala nang iwanan. Tatapusin na namin kung sana nga matuldukan na to Kasi naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Paano sir kung merong mag-Trillanes sa inyo? Malabo. Malabo mangyari. Malabo. Malabo si Medyo Trillanes, ibang no? breed yun, ano? Ibang breed. Mixed breed yun. Sige po. Meron pa iba? Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Yung ginagawa ni okay. Trillanes. Sa amin nga sir, sa dami-dami naming malita, dinadala kung saan-saan. Kahit 1,000 man lang, kasi 1,000 o 500 na ang laman yan. Hindi pa kami nakatikim yan na magkuha dyan. Di ba? Pero ito honest to sa akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng mundo. Pwede kayo mabuhay ng mapayapa pero nagsalita pa rin kayo. Napakahirap niyan Ako nga pag nagsasalita, ang dami kong kasong kinaharap paano pa kaya kayo na talagang ang binangga ninyo at talagang detalyado ang sinabi ninyo? Talagang kita nyo, ilan na demanda ninyo ngayon? Di ba lahat ata ng binanggit ninyo, didemanda na kayo. Anong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na tumuloy-tuloy dito sa laban na to? Nagsalita kami sir dahil sa kapakanan po at kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa aming sari-sariling pamilya at sari-sariling bayan. Kasi alam na namin na napakatalamak na talaga dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin tuldukan dito sir. Magtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na suportahan kami kung may suporta kayo sa amin through our emotional o hindi naman kami humingi ng financial sir kasi sanay kami sa hirap sir, sanay kami sa gutom. Simulat sa pula pumasok kami ng military, yun na yung na-train sa amin sir Hindi kami tumatanggap ng kung anong offer sa amin sir. Hindi, nakasuporta ang taong bayan sa inyo. Yan, nalaglag. Sige po. Sir, kailan pa at saka saan pa? Kasi may kasabihan nga tayo sir, the evil triumphs when good men do nothing. Yun. Eto sir, mga sir, halimbawa, wag naman sana. Pero kadalasan po kasi parang ginagamit yung pamilya para panghinaan kayo o matras kayo sa laban. Bawat laban na sinusong, lagi po nangyayari yan. Paano po kung gamitin ng pamilya nyo para patiklupin kayo? Hindi nyo po ba naisip yun na madedelikado ang pamilya namin? Sige sir, ikaw, hindi ka pa nagsalita si sir, ngayon na. We are ready, sir. Ready. Sir, para sa akin, Thank you. itong nabuo namin to na pag-uusap noon, nag-ano na ako sa pamilya ko, kwininto ko na kung ano yung katotohanan para sa amin yung mga pagdi-deliver at kung ano yung nakikita namin at kung sino ang pinagdi-deliveran namin. Sabi ng pamilya ko, kung ano yung totoo, sabihin nyo. At andito lang kami, sabi ng pamilya ko. Kaya yung pamilya ko, sila yung nagpapalakas ng loob ko. Kaya sumama din ako dito at nabuo itong team namin na naumpisan namin. Kaya hanggang dulo na to.
para sa bansang Pilipinas. Meron pa po. Ayun. Okay. Ay, yung sinasabi niyo sir na pakialaman yung pamilya namin, iba namang usapan yan kasi hindi naman, ang sa amin lang dito, yung usapan lang man sa korupsyon ang pinaglalaban namin. Iba na pong usapan ng pakialaman ng pamilya namin, gira na po yan. Nako. Okay. Hindi kasi alam nyo, sabi nga sa mga adik, walang imposible. Alam nyo naman yan, di ba? Hindi, wala akong pinatutukuyan, pero sa bangag, walang imposible. Lahat ay gagawin para talaga proteksyonan ng sarili. Di ba? Siyempre, yung mga praning, pag ayan talagang kahit na napapaligiran na siya ng pulis, napapaligiran na siya ng katotohanan, hindi yung papahuli ng buhay. Gagawin niya ng lahat. Alam naman natin na marami sa ating government official na bangag sa kapangyarihan, lulong sa kapangyarihan. So gagawin niya lahat para hindi mawala yung kapangyarihan na yon at yung nakukuha pa nila hanggang ngayon. Kasi ang balita natin, di ba, kayo rin, alam niyo yan, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Imagine niyo, corrupt ang 2025 budget. Until now, inulit pa nila. Para bang wala sila talagang konsensya na paulit-ulit. Hindi ba kayo na-frustrate doon? Sa bagay na, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi nyo ba naisip na meron pa kayong gawing hakbang na iba? Ito nga sir, yung ginakbang namin nga ngayon, baka may dadagdag pa kami na parang para matigil na talaga itong korupsyon ito dito sa ating bansa. So marami pa kayong ebidensyang ilalabas? Yes po, marami pa po. At saka maliban sa ebidensya, boss, parang narinig ko, hindi lang kayo 18. Meron pa pong, kung halimbawa man, may gawin sila sa inyo, may backup na mga Marines din po ba ito? Na mga natitirang iba? Ano naman ang pakiramdam ninyo na na hindi kayo inimbitahan ni Lacson at parang tila minaliit kayo ni Lacson at ni Soto? Hindi kayo inimbitahan sa Blue Ribbon. Yes, sir. Meron ba? Sige lang. Baka sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila ba? Si Lacson po ba ay nahatiran ninyo? Meron kayong kaalaman? Wala naman. So si Soto lang yung ngayon ay nasa Blue Ribbon o sa leadership ng Senate. Opo, siya po. Okay. Puro kabilangin ang tinatanong natin nakatanggap eh. Tanongin natin sila. Kung si BP Sara, nung siya ay secretary ng Department of Education, nagatid po ba kayo sa kanya ng pera? Wala po sir. Wala. Hindi, kasi ayun ang inaano nila eh. Ayun ang narrative ng mga dilaw eh. Na Duterte lang daw tong mga to. Kaya ang dinadali nila o ang tinitira nila yung yung administration Itanong natin, kayo ba Duterte lang ba talaga kayo o ano? Sige nga. Wala po, Kami sir. sir, neutral kami sir. Ilan dito Ilocano? Ang dami. Marami. Ilocano rin ako. Ilocano rin kami. Lalo na to, kuripot nito eh. Ito. Hindi, kapatid ko kasi ito eh. Yung kapatid Inamin ko kapatid ko to eh. Kaya, Huwag niyo sabihin ha, hindi totoo na kuripot ang Ilocano. so, yung mga Matipid nasa lang. likod, Ilocano. Waldas ka lang daw, boss. Ito sa harap din. Oh. Kasi iba, Mindanao na. Mindanao. Oh. Kaya para balanse tayo. Kay Congressman Pulong Duterte. Wala din po sir, wala Wala po, sir. din po. Natin. Kaya nasabi namin sir, itong paglalahad namin, hindi to siya na maka-pro Duterte kami, maka-pro BBM kami. Ang nilalahad namin sir, ay yung kung ano nakita namin at kung anong katotohanan lamang. Kasi from the beginning yung sinasabi ni attorney sa amin, in-explain sa amin kung ano nakalala yung corruption sa Pilipinas. Kaya inisa-isa namin, na-explain sa kanya na yun nga, ganyan nakalaki ang korupsyon ng Pilipinas, sana pupunta yung budget. Kami sir, may alam kami sa mga ganyan.
Kaya nabuo tong grupo namin na ito, na Brave 18, dahil sa desisyon namin na matulukan nga yung corruption sa Pilipinas. Tapos, ang ano dito, sir, yung sinasabi nila na pro Duterte kami, kaya ano, tingnan mo naman, sir, si Senador Loren Ligarda, si Senador Chis Escudero, di ba sa kabila, kay baka pro Duterte naman yan sila. Bakit namin dinamay dyan? Di ba? Kung may kinikilingan kami na ano, na politiko, sana hindi namin binanggit yan. Pero bakit sa kabila nitong matitibay ng mga aligasyon ninyo, bakit sa tingin nyo may mga politiko na pinagtatakpan pa rin at baliktarin kayo? Gusto kayong baliktarin? Dahil gusto nila, sir, na ipagpatuloy yung ginagawa nilang mali. Na sana yung budget na para sa taong bayan, ibubulsa nila o gagamitin nila sa kasamaan. Kaya nga, desisyon namin lumabas talaga, sir, para matulukan talaga tong korupsyon sa bansang Pilipinas po. Okay, last question na. Ito, matinding tanong to, sana masagot ninyo. Sino sa inyo ang inutusan ni Saldico para trabauhin ako? Wala naman. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ayan, pero hindi sasagot. Nakuan ko lang sir, nag-meeting sila sa dito sa may yung bagong opisina doon sa may FB. Fort Victoria. Nag-meeting sila doon sir. May kasamang 4 na attorney para sa kaso nyo. May dalang maleta. Kakasuhan kayo sir. May dala silang maleta, wala naman. Wala po. Okay. Okay. Maraming salamat. Pero may communication pa kayo kay Saldico? Wala na, sir. Hindi ba kayo tinawagan at sinabing, hoy, bakit kayo nagdadaldal dyan? Wala naman. Okay. O sige, may sasabihin si sir? Sir, may question ako sa iyo noon. Kasi may nabasa ko at narinig kasi followers mo ako, sir eh. Ikaw naman. Ikaw naman. Palit kayo dyan. Sino ba yung nag-offer sa iyo noon na babayaran ka ng monthly ng ano? Yan. Yung sinabi mo noon sa barangay na ano. Nahatiran nyo rin ng maleta. Lagi nyo hinahatiran ng maleta. Magkakakapit bahay sila doon. So dapat mahatiran na rin ako ng maleta noon. Muntik na, kaya lang hindi kasi, ang lit-lit nun, paano magiging maleta yung 500? Ikaw sana pag-uusapan din namin ngayon dito. Oo nga, no? Buti na lang, ano? Buti na lang pala, hindi ako pumayag. Kasi dadaan din yung kay Saldico eh. Tapos kayo rin na magdi-deliver sa akin. Buti na lang pala, hindi ako pumayag, ano? Hindi na, booking pa ako. Ito, may sasabihin si sir. Sir, sabihin ko lang po, sir. Hindi po kami galit kay boss, kay Kong Saldi. At sa kay Tap Gutesa, yung sa kasama namin. Lumabas po kami para suportahan yung mga sinabi nila. At lumabas po kami para mapatunayan na totoo kung ano man yung mga pinagsisiwalat nila. Nakausap niyo na si Gutesa? Hindi pa? Hindi pa po eh. Pero may communication kayo. Si sir. May communication kayo sa kanya? Wala naman. Sige. Alam nyo, bago tayo magtapos, hingan ko lang kayo ng isang mensahe para sa ating mga kababayan. Pero gusto kong bigbigay lang sa inyo ng mensahe. Napatuloy nyo lang yan. Dahil sabi nga nila, kahit anong gawin nila sa inyo, nandyan naman po ang Panginoon para protektahan kayo. Truth and justice lang ipaglaban nyo. Dahil yan naman ang sinabi ng Diyos. Ipaglaban nyo yan at siya ang poprotekta sa inyo. At patuloy na hinihingi natin sa ating mga kababayan, alam nyo, mahirap itong laban na ginagawa ng ating mga dating mga sundalo. Kaya patuloy lang natin ipanalangin dahil ito hindi lamang laban ng physical realm, but spiritual also. Kaya kailangan natin silang ipanalangin para maprotektahan mula dito sa mga demonyong nakaupo sa ating gobyerno.
May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan bago tayo magtapos? Ay, sir. Sa atin po yung mga armed forces po natin, mga PNP, hindi po kami ang kalaban. Kung hindi yung korupsyon sa ating Pilipinas. So, ika nga, sinasabi ni ating General Luna, bayan o sarili. Pero ang nangyayari sa ating bansa ay patuloy pa rin yung korupsyon. So hindi to titigil kung walang mananagot. At sana naman matuldukan na to kasi kung hindi to matuldugan, tuloy-tuloy pa rin ito. 2 generations sa mga anak namin, sa mga apo namin, at sa mga pagdaan pa ng ilang taon. So sana pakiusap po sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kasama namin sa AFP, sa PNP, hindi kami ang kalaban. Korupsyon ang kalaban natin para matuldukan, matapos na to. Yun lang po. Maraming salamat. Meron pa po bang gustong magdagdag? May dagdag lang po ako, sir, sa masasabi ko lang sa ating kababayan na sana huwag naman nila kaming ibas o sirain tungkol dito sa